Dukha ka lang, Elena. Huwag mong dungisan ang sahig na nilalakaran ko. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak kay Elena sa harap ng maruming basahan habang ang manager niyang si Monica ay humahalakhak kasama ang mga elite. Sa sulok, isang matandang janitor ang nakatingin, si Doña Veronica. Ang barya na itinapon sa mukha ni Elena ay naging mitya ng isang paghihiganti. Sino nga ba ang tunay na basura sa mundong balot ng ginto? Abangan ang pagtatapat. Ang dumi-dumi mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang dadaan sa harap ko kapag may hawak akong kape? Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko. Halos kasing presyo na yan ang buong buhay mo. Ang boses ni Manager Monica ay matalim pa sa labaha. Humihiwa sa malamig na hangin ng lobby ng Salazar Group. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling terno, habang dinuduro ang isang matandang babaeng nakayuko, suot ang kupas at basang uniforme ng janitor. Si Manang V ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng mop. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para hindi tuluyang mabuwal sa kahihiyan. Sa isang sulok, hindi kalayuan sa kanila, napatigil si Elena. Hawak niya ang isang tumpok ng mga folder. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinapanood ang matanda na tinatratong parang basahan sa harap ng maraming tao. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang eksenang ito ay masyadong pamilyar. Ang malakas na nang-aapi sa mahina. Ang ginto na pilit dinudumihan ang dangal ng isang taong nagtatrabaho lamang ng marangal. Dahan-dahang lumapit si Elena. Bawat hakbang ay tila may mabigat na kadena. Alam niyang kapag nakialam siya, maaari siyang mapag-initan. Alam niyang ang kanyang trabaho bilang accountant ay ang tanging inaasahan ng kanyang ama sa Davao para sa mga gamot nito. Ngunit nang makita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa malabo ng mga mata ni Manang V at humalo sa maduming tubig sa sahig, tila may kung anong pumanaw sa loob ng kaniyang dibdib, ang takot. Inilapag ni Elena ang mga folder sa isang bakanting silya at mabilis na kinuha ang panyo sa kaniyang bulsa. Lumuhod siya sa basang sahig sa mismong paanan ni Manager Monica, hindi para sumamba, kundi para punasan ang natapong kape sa sapatos ng kanyang boss bago pa ito mas lumala. Manager, pasensya na po. Ako na po ang maglilinis nito. Hindi po sinasadya ni Manang. Medyo madulas lang po talaga ang sahig dahil sa ulan sa labas. Mahinahong sabi ni Elena. Bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig. Tumingin si Monica sa kanya ng may halong pandidiri. At ikaw naman ngayon ang bida, Elena? Akala mo ba ikakagaling mo yan? Bagay talaga kayong dalawa. Parehong amoy pawis at hirap. Tumayo si Elena. Sinalubong ang mapang-aping tingin ni Monica. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang taong hinahamak nito ay may pamilyang naghihintay sa kanya. May pusong nasasaktan, ngunit nanatili siyang tahimik. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang bawat salita ni Monica ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kaniyang balat. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam ang hapdi. Nang sa wakas ay umalis si Monica na may kasamang malakas na dabog ng kaniyang takong, naiwan si Elena at si Manang V sa gitna ng malawak na lobby. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Inalalayan ni Elena ang matanda na maupo sa isang tabi. Ang kaniyang mga kamay ay nanlalamig. Ang kaniyang dibdib ay naninikip sa galit na hindi niya mailabas. Tumingin si Manang V kay Elena. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila libu-libong taon ng daladala. Salamat, nak. Pero hindi mo na sana ginawa yon. Baka mapahamak ka pa dahil sa isang matandang tulad ko. Ngumiti si Elena. Isang pilit at mapait na ngiti.
Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda. Tao rin po kayo, Manang. Hindi po dahil nakasuot kayo ng unipormeng ito, ay may karapatan na silang tapakan ang pagkatao ninyo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa, ang bawat hakbang ni Elena ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalang katiyakan. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga pangarap na pilit niyang itinataguyod sa gitna ng malupit na lungsod na ito. Ang Salazar Group ay tila isang malaking makina na kumakain ng mga pangarap at dumudurog sa mga maliliit na tao para lamang mapanatili ang kintab ng kanilang mga gintong pader. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng gusali. Ang isang simpleng babaeng mula sa probinsya, pilit nakikipagsapalaran sa mundong ang tanging wika ay pera at kapangyarihan. Hanggang kailan nga ba kailangang lunukin ang sariling luha para lamang sa isang pirasong tinapay na ihahain sa hapagkainan? Hanggang kailan kailangang manahimik habang ang katarungan ay dahan-dahang nalulunod sa gitna ng dagat ng kawalang malasakit? Sa kabilang bahagi ng gusali, sa loob ng isang silid na tila hindi naaabot ng ingay ng mundo, isang lalaki ang nakatayo sa likod ng malaking bintana. Si Ian, ang bagong intern na. Ang mga mata ay kasing lalim ng gabi, ay nakasaksi sa lahat. Pinanood niya kung paano lumuhod ang isang anghel para sa isang taong kinalimutan na ng mundo. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng pagdududa, ay nakaramdam ng isang kakaibang pintig, isang halo ng paghanga at matinding kuryosidad. Sino nga ba ang babaeng ito na handang itaya ang lahat para sa isang janitor? At hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang liwanag sa gitna ng kadilimang unti-unting bumabalot sa kanila? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, bit-bit ang mga lihim na hindi pa handang ibunyag. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang bawat patak ng luha at bawat hapdi ng pang-iinsulto ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagyong babago sa buhay ng lahat ng nasa loob ng Salazar Group. Huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang hindi kita sinibak kanina. Sa kumpanyang ito, ang mga katulad mong masyadong nagmamarunong ay ang mga unang naitatapon sa basura kapag dumating ang tamang pagkakataon. Ang mga salitang iyon ni Manager Monica ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa batok ni Elena habang siya ay naglalakad patungo sa maliit at madilim na sulok ng fire exit. Doon, sa pagitan ng mga nakatumpok na sirang silya at amoy ng lumang papel, nakaupo si Manang V. Ang matanda ay tila isang aninong unti-unting nilalamon ng dilim, tahimik at walang kibo. Kakalabas lang ng utos na bawal kumain sa loob ng pantry ang mga janitor, habang nandoon ang mga regular na empleyado. Isa na namang paraan ni Monica upang ipamukha sa mga mababang uri kung saan ang kanilang lugar. Inilabas ni Elena ang kaniyang daladalang supot. Sa loob nito ay may 2 piraso ng tuyong pandesal, ang kaniyang tanging baon para sa buong araw. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang ulan sa Manila ay tila isang walang katapusang awit ng kalungkutan. Ang bawat patak nito sa salamin ay lumilikha ng tunog na tila mga hikbi ng libu-libong taong nagdurusa sa ilalim ng mga matatayog na gusali. Manang, kumain na po tayo, mahinang yaya ni Elena. Hinati niya ang pandesal at ibinigay ang kalahati sa matanda. Ang tinapay ay matigas, tila ba sumasalamin sa hirap ng kanilang buhay. Ngunit sa mata ni Elena, ito ay sapat na. Napatitig si Manang V sa kapirasong tinapay na nasa kanyang palad. Ang kanyang mga daliri, na sanay humawak sa mga mamahaling kubyertos at magpirmang mga tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng kanyang isipan, may isang bagyong nagngangalit. Siya si Doña Veronica Salazar, ang reyna ng kumpanyang ito, ngunit narito siya ngayon, kumakain ng tuyong pandesal sa isang maruming sulok dahil sa kalupitan ng kanyang sariling tauhan. Bakit mo ginagawa ito, Elena?
Tanong ng matanda. Ang boses ay paos at puno ng pagtataka. Bakit mo hinahati ang kakaunti mong pagkain sa isang taong wala namang maibabalik sa'yo? Ngumiti si Elena, bagaman ang kaniyang mga mata ay nanatiling malungkot. Ang pagtulong po ay hindi parang negosyo na laging may hinihintay na tubo, manang. Noong nasa Davao pa po kami, itinuro sa akin ng tatay ko na ang pinakamasarap na pagkain ay yung pinagsasaluhan, kahit gaano pa ito kaliit. Kinagat ni Elena ang kaniyang pandesal, pinipilit itong lunukin kahit tila may nakabara sa kaniyang lalamunan. Sa bawat nguya, naaalala niya ang mukha ng kaniyang ama na naghihintay ng balita mula sa kanya. Ang bawat sentimo na kaniyang natitipid sa sariling pagkain ay karagdagang minuto para sa buhay ng kaniyang magulang. Ang kaniyang puso ay tila isang basong puno na ng tubig. Isang maling galaw na lang ay maaaring umapaw ang lahat ng sakit na kaniyang itinatago. Biglang bumukas ang pinto ng fire exit. Isang matangkad na figura ang lumitaw sa gitna ng malamlam na ilaw. Si Ian, ang intern na kanina papalihim na sumusunod sa kanila. Hawak niya ang 2 bote ng malamig na tubig at isang supot ng mainit na mamon. "I think you guys need this more than I do," sabi ni Ian sa kanyang malambot na boses na may halong Taglish. Inilapag niya ang pagkain sa tabi ni Elena. Ang kaniyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ng dalaga, tila sinusubukang basahin ang lahat ng lihim na nakatago sa likod ng mga pilantik ng pilikmata nito. "Salamat, Ian. Pero baka mapagalitan ka. Bawal ang intern dito sa area na ito," paalala ni Elena. Bagaman hindi niya maitatago ang kaunting kilig na gumapang sa kaniyang dibdib nang mahawakan ng lalaki ang kaniyang kamay habang iniabot ang tubig. "Hayaan mo sila. Rules are meant to be broken, especially if the rules are unfair," sagot ni Ian, bago dahan-dahang umupo sa tabi nila. Sa loob ng ilang minuto, ang fire exit na yon ay naging isang santuwaryo. 3 taong magkakaiba ang mundo, ngunit pinag-isa ng isang simpleng layunin, ang maging tao sa gitna ng isang sistemang tila nakakalimot na sa kahulugan ng malasakit. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang bumasag ng marinig ang isang malakas na sigaw mula sa main office. Ang boses ni Monica ay muling umalingaw-ngaw, puno ng galit at taranta. "Nawawala ang relo ko. Ang Patek Philippe na iniwan ko sa lamesa ko kaninang bago ako mag-meeting. Walang aalis sa gusaling ito hanggat hindi nahahanap ang magnanakaw." Naramdaman ni Elena ang biglang panlalamig ng kaniyang mga paa. Alam niya ang takbo ng isip ng mga taong katulad ni Monica. Kapag may nawawala, ang unang laging tinuturo ay ang mga taong walang boses para lumaban. Dahan-dahang tumayo si Manang V. Ang kaniyang mukha ay naging seryoso at matigas. Alam niya na ang bagyong ito ay patungo sa kanila. Alam niya na ang kaniyang disguise ay maaring maging kaniyang bitag. Nabalik ang diwa ni Elena nang marinig ang mabilis na yabag ng mga paa ni Monica na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Ang pinto ng fire exit ay bumukas ng marahas, tumama sa pader na lumikha ng isang nakabibinging ingay. Doon nakatayo si Monica. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo ang kaniyang daliri sa kanilang 3. "Sabi ko na nga ba, narito ang mga daga, nagpipista sa dilim habang nagtatago ng kanilang ninakaw." Humakbang si Monica patungo kay Manang V at marahas na hinablot ang luma nitong bag na nakasabit sa gilid ng sirang silya. "Ilabas mo ang relo ko, matandang mangkukulam. Alam kong ikaw ang kumuha nito." "Manager! Wala po kaming kinukuha," sigaw ni Elena. Humarang siya sa harap ni Manang V upang protektahan ang matanda. Ang kaniyang dibdib ay nagbabaga sa galit. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. "Huwag niyo po kaming pagbintangan ng walang ebidensya." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Monica. "Ebidensya? Ang kahirapan niyo ang pinakamalaking ebidensya.
Ang kailangan nyo ng pera para mabuhay ang siyang nagtutulak sa inyo para maging masama. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang biglang nahulog mula sa bulsa ng uniforme ni Manang V nang hilahin ito ni Monica. Isang kumikinang na relo ang bumagsak sa maruming sahig, naglalabas ng tunog na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Tumingin siya kay Manang V na tila gulat din sa nakita. Paano ito napunta doon? At sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kalupit na patibong? Ang katahimikan sa loob ng fire exit ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang bawat hininga ni Elena ay tila isang panalangin na sana ay nagkakamali lang siya ng nakikita. Ngunit ang katotohanan ay naroon. Kumikinang sa gitna ng dilim. Nagbabantang tapusin ang lahat ng kaniyang pangarap at ilibing siya sa ilalim ng kahihiyang hindi niya kailanman ginusto. Ano nga ba ang gagawin ni Elena kapag ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa taong pinoprotektahan niya? Kaya ba niyang panatilihin ang kaniyang tiwala sa gitna ng mga matang mapanghusga? O ito na ang simula ng kaniyang tuluyang pagbagsak sa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong walang puso? Huli ka, matandang mangkukulang. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang tunay na basura sa gusaling ito. Ang tinig ni Monica ay tila isang malakas na hiyaw ng tagumpay na bumasag sa katahimikan ng fire exit. Ang kislap ng mamahaling relo sa maruming sahig ay tila isang sumasampal na katotohanan na nagpabato kay Elena. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang lahat ng hangin sa kaniyang paligid. Ang kaniyang mga kamay, na kanina lang ay buong pusong nag-abot ng tinapay kay Manang V, ngayon ay nanginginig at tila nawala ng lakas. Tumitig si Elena kay Manang V. Ang matanda ay nananatiling tahimik. Ang kaniyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ngunit ang kaniyang mga mata, ang mga matang yon na puno ng misteryo, ay direktang nakatitig sa nahulog na relo. Walang bakas ng takot sa mukha ng matanda, kundi isang malalim na lungkot na hindi maipaliwanag ni Elena. Hindi totoo ito. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang maliit na hininga na halos hindi marinig. Manang, sabihin niyo po sa kanila, hindi niyo ito kinuha, di ba? Isang malakas na sampal sa pader ang ginawa ni Monica upang makuha ang atensyon ng lahat. Elena, gising! Narito na ang ebidensya sa harap mo. Pinagtatanggol mo pa rin? O baka naman, kasabwat ka? Ang salitang kasabwat ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa dibdib ni Elena. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na nagpapamanhid sa kaniyang buong pagkatao. Naalala niya ang mukha ng kaniyang ama sa Davao, ang kaniyang dangal, na pilit niyang pinangangalagaan para sa kaniyang pamilya. Isang maling hakbang at mawawala ang lahat ng kaniyang pinaghirapan. Manager, please listen to me. I've been with Manang V all break. Hindi niya gagawin yan pagtatanggol ni Ian. Ang kaniyang boses ay seryoso at may autoridad na hindi pangkaraniwan para sa isang intern. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabanta. Ngunit hindi siya pinansin ni Monica. Tumahimik ka, Ian. Intern ka lang dito. Wala kang alam sa kalakaran ng mundong ito. Bulyaw ni Monica. Humarap siya muli kay Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nag-aabang ng biktima. Ngayon, Elena, bibigyan kita ng pagkakataon. Alam kong kailangan mo ang trabahong ito. Alam kong kailangan mo ng pera para sa tatay mo. Huwag mong itaya ang kinabukasan mo para sa isang magnanakaw. Lumapit si Monica kay Elena. Ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa dalaga. Ituro mo siya. Sabihin mo na nakita mo siyang kinuha ang relo at hindi lamang kita pananatilihin sa trabaho. Gagawin kitang senior accountant sa susunod na buwan. Isipin mo ang pamilya mo, Elena. Isipin mo ang gamot ng tatay mo. Napapikit si Elena. Ang bawat salita ni Monica ay tila mga temptasyon na bumubulong sa kanyang pandinig.
Nakikita niya ang imahe ng kanyang ama na hirap huminga, ang mga reseta na hindi pa nabibili, ang kahirapang tila isang kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Isang pagsisinungaling lang at magiging magaan ang lahat. Isang pagtalikod lang sa matandang babaeng ito na nakilala lang niya sa loob ng ilang araw at maililigtas niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang isang mahinang hawak sa kanyang braso. Ito ay si Manang V. Ang kamay ng matanda ay magaspang, ngunit ang haplos nito ay tila nagbibigay ng isang kakaibang lakas. Tumingin si Elena sa matanda. Walang sinasabi si Manang V, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila nagsasabing, "Gawin mo ang kailangan mong gawin." Ngunit sa loob ng puso ni Elena, may isang tinig na mas malakas pa sa takot at pangangailangan. Ito ang tinig ng kanyang dangal, ang turo ng kanyang ama, na ang katotohanan ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa kahit anong halaga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ngunit pilit niyang nilunok ang kanyang takot. Huminga ng malalim si Elena. Ang kaniyang mga mata ay nag-uumapaw sa luha, ngunit ang kaniyang paninindigan ay kasing tigas ng bato. Manager Monica, hindi ko po ituturo ang isang taong alam kong walang kasalanan. Wala po akong nakitang kinuha ni Manang V at naniniwala po ako sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa fire exit. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ni Monica sa galit at ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang tumutulong tubo sa kisame. "Ang tanga mo, Elena!" bulong ni Monica. Ang kaniyang boses ay puno ng puot. "Pinili mo ang basurang janitor na ito kaysa sa sarili mong career? Fine. Kung gusto mong sumama sa kanya sa putikan, pagbibigyan kita." Kinuha ni Monica ang kaniyang cellphone at may tinawagan. "Security? Pumarito kayo sa fire exit ng ika-12 floor. May nahuli kaming magnanakaw at isang kasabwat. Ihanda niyo ang mga police report ngayon din." Nang ibaba ni Monica ang telepono, tumingin siya kay Elena nang may mapait na ngiti. "Bukod sa mawawalan ka ng trabaho, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa kahit anong kumpanya sa Makati. Ididemanda kita ng qualified theft. Tingnan natin kung paano mo mabibili ang gamot ng tatay mo mula sa loob ng kulungan." Napaupo si Elena sa sahig. Ang kaniyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Ang kaniyang mga luha ay tuluyan ng umagos, basang-basa ang kaniyang mga pisngi. Ang lahat ng kaniyang pinaghirapan, ang lahat ng pangarap para sa kaniyang pamilya, ay tila isang kastilyong buhangin na winasak ng isang malakas na alon. Sa gitna ng kaniyang pag-iyak, naramdaman niya ang yakap ni Manang V. Isang yakap na tila isang ina na nagbibigay ng proteksyon. "Tahan na, anak. Hindi kita pababayaan," bulong ng matanda. Ngunit paano siya hindi pababayaan ng isang matandang janitor na wala ring kapangyarihan? Sa paningin ni Elena, ang mundo ay tuluyan ng nagdilim. Ang katarungan ay tila isang malayo at malabong bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Sa likod nila, si Ian ay nakakuyom ang mga palad, ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Monica na may matinding puot. Ngunit meron ding isang uri ng determinasyon. Isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na maaaring magpabago sa kapalaran nilang lahat. Habang papalapit ang tunog ng mga yabag ng security guard sa pasilyo, isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang saan kayang panindigan ni Elena ang kaniyang prinsipyo kung ang kapalit nito ay ang mismong buhay ng kaniyang mahal sa buhay? At kailan lalabas ang tunay na kapangyarihan na magtatanggol sa kanila mula sa kawalang katarungang ito? Ang tiwala ay parang isang kristal na kapag nabasag, hinding-hindi na muling mabubuo ng kasing kinis ng dati. Habang nakikita ni Doña Veronica ang bawat butil ng luha na pumapatak mula sa mga mata ni Elena, tila may isang luma at kalawanging kandado sa kaniyang puso ang biglang nabasag. Ang bawat hikbi ng dalaga ay tila isang kumpas ng masakit na alaala na pilit niyang ibinaon
Salimot 30 taon na ang nakalilipas. Tila bumalik ang kaniyang gunita sa isang malamig at madilim na silid, kung saan ang amoy ng lumang papel at sigarilyo ay tila sumasakal sa kanya. Noong mga panahong yon, hindi siya si Doña Veronica na tinitingala ng lahat. Siya ay isang batang asawa lamang na puno ng pangarap. Tinitignan ng kanyang asawang si Rodrigo, habang ito ay pumipirma sa isang kasunduan na magpapalit sa kanilang pagsasama para sa ilang porsyento ng shares sa isang malaking kumpanya. Pasensya na, Veronica. Mas mahalaga ang pera kaysa sa nararamdaman mo. Ang pera ay hindi ka iiwan, ngunit ang tao ay pababago-bago. Ang huling mga salitang iniwan ni Rodrigo bago siya nito tuluyang tinalikuran sa gitna ng kanilang kagipitan. Ang traidor na halik sa kaniyang noo noong gabing iyon ang naging mitya ng kaniyang pagiging matigas. Mula noon, binuo ni Veronica ang kaniyang imperyo gamit ang galit at kawalan ng tiwala. Para sa kanya, ang bawat tao ay may presyo hanggang sa makilala niya si Elena. Nabalik lamang ang diwa ni Veronica nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng security guards na papalapit sa kanila. Ang tunay na tunog ng panganib ay hindi ang sigaw, kundi ang ritmo ng mga hakbang na maglalayo sa isang inosente patungo sa rehas ng kawalan ng katarungan. Ito na sila. Maghanda ka na, Elena. I'm sure your father would be so proud to know his daughter is a thief. Bulong ni Monica. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng lason habang nakatitig sa nangihinang dalaga. Dahan-dahang tumayo si Elena mula sa sahig. Pinupunasan ang kaniyang mga mata gamit ang kaniyang nanginginig na mga kamay. Bagaman durog ang kaniyang puso, may isang uri ng liwanag sa kaniyang mga mata na hindi kayang patayin ng kahit anong pananakot. Tumingin siya kay Manang V at sa kabila ng kaniyang sariling takot, nagawa pa niyang ngumiti ng bahagya. Isang ngiting nagsasabing hindi siya nagsisisi sa kaniyang piniling panig. Dito po, manager? Tanong ng isa sa mga security guard. Hawak ang posas na kumakalansing sa kaniyang baywang. Yes, dalhin niyo na yan sa opisina ko. Tatawag na ako ng pulis. Utos ni Monica nang may kasamang kislap ng tagumpay sa kaniyang mga mata. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga guard, biglang humarang si Ian. Ang kaniyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang buwagin. Wait, you can't just do that. Walang warrant, walang maayos na investigasyon. You're harassing an employee and an elderly woman. Intern ka lang, Ian. Umalis ka dyan kung ayaw mong madamay. Sigaw ni Monica, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. I may be an intern, but I know what's right. And what you're doing is wrong. Sagot ni Ian. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang babala. Sa gitna ng tensyon, si Veronica. Sa loob ng kanyang disguise, bilang si Manang V, ay nakatitig lamang sa kanyang anak. Nakita niya ang kanyang sariling dugo na dumadaloy sa mga ugat ni Adrian. Ang katapangan nito at ang malasakit nito para kay Elena ay tila isang patunay na hindi lahat ng tao ay nabibili ng salapi. Ngunit kasabay nito, nadarama rin ni Veronica ang isang malalim na kurot sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang plano na subukin ang kaniyang anak ay nagbunga ng isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Ang makita ang kaniyang anak na nasasaktan para sa isang babaeng hindi pa nito lubos na kilala. Hayaan niyo na sila. Biglang salita ni Manang V. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong isang uri ng lamig na tila nagpatahimik sa buong paligid. Elena, anak, huwag kang mag-alala. Ang katotohanan ay parang araw. Hindi ito pwedeng habambuhay na ikubli ng mga ulap. Tumingin si Monica sa matanda nang may pagkairita. Shut up, you old bat. Wala ka nang magagawa ngayon. Kinaladkad ng mga guard si Elena at Manang V palabas ng fire exit. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo, ang mga mata ng ibang empleyado ay nakatitig sa kanila. May mga matang puno ng panghuhusga at mayroon ding mga matang puno ng awa
ngunit walang lakas para magsalita. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila isang paglayo sa kaniyang mga pangarap. Naiisip niya ang kaniyang ama, ang mga gamot na baka hindi na maipadala, ang pangalang Cruz na baka habambuhay ng mabahira ng dumi. Pagdating sa lobby, bago pa man sila tuluyang mailabas, isang malakas na tawag mula sa intercom ang bumasag sa tensyon. Manager Monica, please report to the executive office immediately. Doña Veronica's representative is looking for you. Bahagyang natigilan si Monica. Ang kanyang mukha ay naguluhan. Representative? Ngayon? Tumingin siya kay Elena at pagkatapos ay sa mga guard. Iwan niyo muna sila sa security room. Huwag niyo silang paalisin. Babalikan ko ang mga basurang ito. Nang makaalis si Monica, naiwan si Elena na nakaupo sa isang matigas na silya sa loob ng security room. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang sugat na patuloy na bumubuka. Sa kabilang dako, si Ian ay mabilis na lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang malamig na mga kamay. I won't let her hurt you, Elena. I promise. Bulong ni Ian, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong tila hindi kayang baliin ng kahit na sino. Pinanood ni Manang V ang dalawa mula sa gilid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang laro ay magbabago na. Alam niya na ang oras ng pagpapakitang tao ay malapit nang matapos. Ngunit sa kaniyang isipan, may isang malaking katanungan. Kapag nalaman ni Elena ang katotohanan na ang matandang babaeng pinrotektahan niya ay ang makapangyarihang CEO na naglagay sa kaniya sa ganitong pagsubok, mapapatawad ba siya ng dalaga? O ang kaniyang pagdududa ang siya mismong tuluyang wawasak sa nag-iisang taong naniwala sa kanya? Habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, tila isang malaking tabing, ang unti-unting nahuhulog, naghahanda para sa isang pagtatapat na yayanig sa pundasyon ng lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang ulan sa labas ng gusali ng Salazar Group ay tila isang hindi matapos-tapos na pagtangis ng langit. Hinuhugasan ang mga bakas ng sapatos sa semento, ngunit hindi ang hapdi ng bintang na nakatatak na sa puso ni Elena. Matapos ang mahabang oras ng pagkakakulong sa security room, pansamantalang pinayagang umuwi ang dalaga dahil sa kautusan ng kinatawan ni Doña Veronica, habang ang investigasyon ay itutuloy raw sa susunod na araw. Naglalakad si Elena sa gilid ng kalsada. Ang kanyang lumang payong ay biglang bumigay sa lakas ng hangin. Ang mga tadyang ng payong ay tumunog ng malakas bago tuluyang nawasak, dahilan upang mabasa ang kaniyang balikat at ang kaniyang buhok. Huminto siya sa ilalim ng isang maliit na waiting shed. Yakap-yakap ang kaniyang sarili habang ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa kaniyang mga buto. Sa gitna ng kaniyang panghihina, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kaniyang tabi. Isang malaking itim na payong ang bumalot sa kaniyang paningin, nagbibigay ng pananggalang laban sa bagsak ng tubig. Nang iangat ni Elena ang kaniyang paningin, tumambad sa kanya ang mga mata ni Ian, mga matang puno ng malasakit at isang uri ng init na tila kayang tunawin ang ginaw na kaniyang nararamdaman. Ian, bakit narito ka pa? Akala ko ay kanina ka pa umuwi. Mahinang tanong ni Elena. Ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid. I couldn't just leave you like that, Elena. Hindi ako mapapakali na alam kong mag-isa kang naglalakad pa uwi pagkatapos ng lahat ng nangyari kanina. Sagot ni Ian. Ang kaniyang boses ay may halong Taglish na tila naging musika sa pandinig ng dalaga. Come on, hatid na kita sa sakayan. I'll share my umbrella with you. Dahan-dahang lumakad ang dalawa sa ilalim ng iisang payong. Ang lapit ng kanilang mga balikat ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam kay Elena. Isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa lungsod na ito. Ang amoy ng basang lupa at ang init ng katawan ni Ian ay tila nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Pasensya ka na, Ian. Nadadamay ka pa sa gulo ko.
Intern ka lang. Baka masira ang record mo dahil sa pakikipagkaibigan sa isang katulad ko. Bulong ni Elena, nakatingin sa kaniyang mga sapatos na puno na ng putik. You know what, Elena? Records can be fixed, but a clear conscience cannot. Hindi ko kayang sikmurain na tignan kang nasasaktan nang wala akong ginagawa. Seryosong sagot ni Ian. Tell me, ano ba ang pangarap mo? Bakit ka ba nagtitiyaga sa kumpanyang punong-puno ng mga taong tulad ni Monica? Huminga ng malalim si Elena. Ang kaniyang mga mata ay tila tumingin sa isang malayong lugar na tanging siya lang ang nakakakita. Gusto ko lang namang mabigyan ng maayos na buhay ang tatay ko sa Davao. Gusto ko siyang maibalik sa bukid namin, yung hindi niya kailangang mag-alala sa pambili ng gamot o kung may kakainin kami bukas. Pangarap ko lang ang isang simpleng buhay na may dangal. Napatigil si Ian sa kanyang paglalakad. Tinitigan niya si Elena, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sobrang paghanga. Sa mundong kaniyang kinalakihan, kung saan ang mga pangarap ay laging tungkol sa bilyong halaga ng kontrata at kapangyarihan, ang pagiging totoo ni Elena ay tila isang sariwang hangin. Napansin ni Ian na may ilang hibla ng buhok ni Elena ang dumikit sa kaniyang basang pisngi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa balat ng dalaga. Maingat niyang iniligpit ang buhok ni Elena sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, ang ingay ng ulan at ang busina ng mga sasakyan ay tila nawala. Ang tanging nararamdaman ni Elena ay ang kaba sa kanyang dibdib at ang kuryenteng tila dumadaloy mula sa haplos ni Ian. Papanatilihin nating buhay ang pangarap na yan, Elena. I promise you, hindi ka matatapos sa putikan. Mahinang sabi ni Ian, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Elena. Ngunit sa kabila ng kalsada, sa loob ng isang mamahaling puting sasakyan, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila nang may matinding puot. Si Monica. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito. Ang kanyang selos ay tila isang apoy na biglang binuhusan ng gasol. Para kay Monica, si Ian ay ang prize na kailangan niyang makuha upang mas mapalapit sa pamilya Salazar. At ang makitang ganito ito kalapit sa isang janitor o mababang empleyado ay isang malaking insulto sa kanyang pagkatao. Akala mo ba ay makukuha mo siya ng ganoon kadali, Elena? Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Bulong ni Monica sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay punong-puno ng lason. Kung hindi kita napatalsik sa pagnanakaw, tignan natin kung paano ka babangon kapag tuluyan ko nang winasak ang pangalan mo sa buong Makati. Pinaandar ni Monica ang sasakyan ng mabilis. Ang tubig mula sa kalsada ay tumalsik patungo sa direksyon ni na Elena at Ian. Ngunit dahil sa proteksyon ng malaking payong at sa bisig ni Ian na biglang yumakap sa balikat ni Elena, hindi sila natamaan. Habang naglalakad palayo ang dalawa, ang kadiliman ng gabi ay tila mas lalong naging panganib. Isang plano ang nabubuo sa isipan ni Monica, isang patibong na mas malupit at mas madilim kaysa sa nakaraan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila pilit itinatago ang mga lihim na malapit nang sumabog sa loob ng kumpanyang kinalalagyan nila. Sino ang tunay na kakampi? At hanggang kailan kayang panindigan ni Ian ang kanyang proteksyon kung ang kanyang sariling sikreto ay nakabitin din sa isang manipis na sinulid? Hindi mo ba alam na sa mundong ito, ang mga tulad mo ay ginawa lang para maging pain sa mga gutom na leon? Huwag kang aasta na parang biktima, Elena. Dahil sa huli, ang mga numero ang magpapatunay kung gaano ka kadumi. Ang boses ni Manager Monica ay tila isang malupit na hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na departamento ng accounting. Hawak niya ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga kuko na kulay pulang dugo ay matalim na nakaturo sa screen ng computer ni Elena. Ang malamig na ilaw mula sa monitor
ay nagpapakita sa maputlang mukha ng dalaga na tila isang estatwang na wala ng buhay. Kakalabas lamang ng resulta ng internal audit para sa buwang iyon. Mayroong malaking kakulangan sa petty cash fund na si Elena ang may hawak. 100,000 piso ang nawawala. Isang halagang sapat na upang mabulok sa kulungan ang isang katulad niya. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na blusa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Ang bawat tibok ay nagdadala ng sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at naramdaman niya ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang lahat ng kanyang puyat, ang lahat ng kanyang pag-iingat sa bawat sentimo ay tila isang malaking biro na ngayon ay pinagtatawanan ng tadhana. Naalala niya ang gabing lumipas, ang sandaling iniwan niya ang kanyang computer nang bukas upang kumuha ng mainit na tubig para kay Manang V. Marahil ay doon nangyari ang lahat. Ang isang mabilis na pagpapalit ng mga numero, ang isang maling entry na hindi niya napansin, at ang patibong ay tuluyan ng sumara sa kanyang leeg. Manager, imposibleng may kulang. 3 beses ko yang binilang bago ako umuwi kagabi. Mabuhay na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na ibon na pilit lumilipad sa gitna ng isang malakas na bagyo. May naggalaw po ng files ko. Alam ko pong may ibang pumasok sa system ko. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Monica. O talaga? At sino naman ang gagawa niyan? Lahat kami rito ay mayaman na, Elena. Ikaw lang ang may kailangan ng ganyang kalaking pera para sa tatay mo. Huwag mo nang gamitin ng ibang tao para pagtakpan ang sarili mong kasakima. Lumapit si Monica sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pasanin sa balikat ni Elena. Alam mo, naaawa ako sa'yo, kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aminin mo na ang ginawa mo, ibalik mo ang pera, at baka sakaling hindi ko na ituloy ang kaso. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay sa likod ka na ng rehas mag-aalmusal. Sa gitna ng kaniyang paghihirap, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. There must be a mistake. Elena is not a thief. Si Ian. Naglalakad siya patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Kahit na siya ay isang intern lamang, ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng isang pader na nagpoprotekta kay Elena. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na kape sa mesa ni Elena. Isang maliit na kilos ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Ian, don't interfere. This is a serious corporate matter. Matigas na sabi ni Monica, bagaman bakas ang selos sa kanyang mga mata habang nakikita ang malasakit ni Ian para kay Elena. Serious matter indeed, manager. Kaya dapat ay masusing investigasyon ang gawin. Hindi basta-bastang bintang. Sagot ni Ian. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, huwag kang bibigay, narito ako. Naramdaman ni Elena ang init ng kape na kaniyang hinawakan. Ang usok nito ay tila isang manipis na kumot na nagbibigay ng kaunting lakas. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga tuhod ay patuloy na nanginginig. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga pangarap na tila isang baso na nahulog at nagkapira-piraso. Isang matandang janitor ang dahan-dahang pumasok sa silid. Bit-bit ang kanyang mop at timba. Si Manang V, na natili siyang tahimik sa gilid, ngunit ang kanyang mga matang mapagmasid ay hindi nakakaligtaan ang bawat galaw ni Monica. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng manager. Isang kislap na kaniyang pamilyar na pamilyar mula sa kaniyang nakaraan. Sigurado ka ba sa iyong mga paratang, Monica? Biglang tanong ni Manang V. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit may isang uri ng awtoridad na tila nagpatigil sa lahat. Ano bang pakialam mo
matandang janitor. Maglinis ka na lang ng kubeta, singhal ni Monica. Ang katotohanan ay madalas na nakatago sa mga anino, ngunit hindi ito kailanman natutulog. Bulong ni Manang V bago dahan-dahang lumabas ng silid. Naiwan si Elena na nakatitig sa monitor. Ang mga numero ay tila mga demonyong sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat zero ay tila isang butas na humihigop sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka. So, what's your decision, Elena? Career or prison? Muling tanong ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis. Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Sa kanyang isipan, isang malaking katanungan ang nagpaulit-ulit. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng tao para sa kasalanan ng iba? At sa mundong ito, ng mga lobo, mayroon pa nga bang puwang para sa isang tapat na puso? Habang papalapit ang audit team mula sa head office upang tuluyang kumpirmahin ang nawawalang pondo, ang bawat tunog ng kanilang sapatos sa pasilyo ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, bit-bit ang isang panganib na tila walang hangganan. Sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng mga numero? At kaya ba ni Elena na mapatunayan ang kaniyang kalinisan bago ang lahat ng kaniyang pangarap ay tuluyang maging abo? Pumili ka, Elena. Ang buhay ng tatay mo o ang pride mong walang kwenta? Isang pirma mo lang at magkakaroon ka ng perang sapat para sa operasyon niya. Huwag kang magpakamartir kung ang kapalit naman ay isang kabaong. Ang boses ni Manager Monica ay tila isang malamig na bulong ng ahas sa loob ng kaniyang marangyang opisina. Inilapag niya sa mesa ang isang puting tseke na may halagang sapat na upang mabura ang lahat ng utang at alalahanin ni Elena sa Davao. Sa tabi nito ay isang pirasong papel, isang liham ng pag-amin sa nakaw na pondo at isang voluntaryong pag-resign sa trabaho. Nakatitig si Elena sa tsekeng iyon, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa kaniyang kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang kaniyang cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang mensahe mula sa kaniyang kapatid sa probinsya. Ate, kailangan na ni tatay ng deposito sa ospital. Hindi na raw siya makahinga ng maayos. Ang bawat pintig ng puso ni Elena ay tila isang marahas na hampas sa kaniyang dibdib. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalulunod sa isang malalim at madilim na karagatan. Sa isang panig, naroon ang kaniyang dangal. Ang pangalang iningatan niya mula pa noong bata siya. Ang katotohanang hinding-hindi siya nagnakaw kahit kailan. Sa kabilang panig naman ay ang huling hininga ng kaniyang ama. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila mga tinik na nakabara sa kaniyang hininga. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Paos na tanong ni Elena. Bakit kailangan niyo akong pasukuin sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Monica. Dahil masyado kang malapit kay Ian at ang isang tulad mo ay hindi nararapat sa isang katulad niya. Kunin mo ang pera, umuwi ka sa Davao, at huwag ka nang magpapakita pa rito. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa pamilya mo. Lumabas si Elena ng opisina na tila isang aninong nawala ng direksyon. Naglakad siya patungo sa banyo ng mga empleyado, pumasok sa loob ng isang cubicle at doon ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga hikbi. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay upang hindi marinig ng iba ang kaniyang pag-iyak. Ngunit ang bawat panginginig ng kanyang balikat ay nagpapakita ng bigat na kaniyang dinadala. Naalala niya ang turo ng kaniyang ama. Anak, balang araw, mawawala ang lahat sa atin. Pero ang dangal mo, hinding-hindi yan mananakaw ng kahit na sino.
Ngunit paano kung ang kailangan niyang isakripisyo ay ang mismong taong nagturo sa kanya niyon? Nang lumabas siya ng cubicle upang maghilamos, nagulat siya nang makita si Manang V na naglilinis ng mga salamin. Napatigil ang matanda, tinitigan ang namumulang mga mata ni Elena. Hindi nagsalita si Manang V, ngunit dahan-dahan niyang inabot ang isang malinis na bimpo sa dalaga. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang yakap sa gitna ng isang malakas na bagyo. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang pagpili sa pagitan ng tama at mali, kundi ang pagpili kung aling bahagi ng iyong puso ang kaya mong makitang mawasak. Mahinang sabi ni Manang V. Ang kaniyang boses ay puno ng karanasan at pait. Napatitig si Elena sa matanda. Paano nito nalaman ang kaniyang nararamdaman? Manang, paano kung ang tanging paraan para makapagligtas ng buhay ay ang magsinungaling sa buong mundo? Hinawakan ni Manang V ang kamay ni Elena. Ang buhay ay mahalaga, anak. Pero ang isang buhay na itinayo sa ibabaw ng isang kasinungalingan ay tila isang bahay na itinayo sa buhangin. Pag-isipan mong mabuti. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas, kahit gaano pa ito ibaon sa ilalim ng lupa. Bumalik si Elena sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa puting sobrang ibinigay ni Monica na ngayon ay nakatago sa loob ng kanyang bag. Sa malayo, nakita niya si Ian na seryosong nakikipag-usap sa auditing team. Pilit pa ring gumagawa ng paraan upang linisin ang pangalan niya. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing makikita ang pagsisikap ng lalaki. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang mga ilaw sa loob ng Salazar Group ay unti-unti nang namamatay. Naiwan si Elena na mag-isa sa kanyang cubicle. Tinititigan ang blankong resignation letter sa kanyang harap. Hawak niya ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Ang tunog ng orasas sa pader ay tila isang hatol na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang oras. Ang kaniyang ama o ang kaniyang dangal, ang kaniyang pag-ibig o ang kaniyang kaligtasan. Ibinaba ni Elena ang ballpen sa ibabaw ng papel. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa puting pahina. Lumilikha ng mga basang marka na tila mga sugat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya, habang ang isang desisyon ay unti-unti nang nabubuo sa kaniyang isipan. Isang desisyong alam niyang magpapabago sa lahat ng kaniyang pinaniniwalaan. Pirma na lang ang kulang. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel habang ang anino ng kaniyang nakaraan at ang takot sa kaniyang kinabukasan ay nagsasalpukan sa loob ng kaniyang dibdib. Pipiliin ba niyang maging bayani sa mata ng kaniyang pamilya, ngunit magnanakaw sa mata ng mundo? Ang dulo ng ballpen ay mabigat sa kamay ni Elena habang nakatutok ang kanyang atensyon sa dokumento sa harapan niya. Habang unti-unting dumidikit ang tinta sa puting papel, ramdam niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Para sa kanya, ang bawat linya ay may kapalit na sakripisyo at pananagutan. Ang simpleng pagpirma ay hindi lamang isang formalidad, kundi isang hakbang na may malalim na epekto sa kanyang pamilya at sa mga taong mahal niya. Huminto siya sandali, pilit kinakalma ang sarili habang iniisip ang kapakanan ng kanyang ama at ang posibleng maging bunga ng kanyang magiging desisyon. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang lahat bago siya pumirma, dahil sa likod ng bawat desisyon ay may mga buhay at kinabukasang nakataya. Ngunit habang ang unang titik ng kaniyang pangalan ay nabubuo, ang boses ng kaniyang ama ay tila isang hangin na humahalimuyak sa kanyang pandinig. Elena, huwag mong hayaang ang kahirapan ang magdikta kung sino ka. Ang ginto ay sinusunog para kuminang, ang tao ay sinusubok para tumibay. Ang turo ng kanyang ama ay hindi lamang mga salita. Ito ang pundasyon ng kanyang pagkatao.
Paano niya maliligtas ang buhay ng kanyang ama kung ang kapalit nito ay ang pagpatay sa lahat ng bagay na itinuro nito sa kanya? Biglang napatigil ang kamay ni Elena. Ang ballpen ay gumulong sa ibabaw ng mesa, lumikha ng isang mahinang tunog bago tuluyang huminto sa gilid ng tsekeng nagkakahalaga ng ₱250,000. Tinitigan ni Elena ang tsekeng iyon. Para sa kanya, hindi na yun pera. Iyon ay isang laso na nakabalot sa matamis na pangako. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na biglang nakahanap ng lakas upang pumalag sa loob ng hawla. Dahan-dahang tumayo si Elena. Kinuha niya ang tseke at ang hindi natapos na liham ng pag-amin. Ang kanyang mga hakbang patungo sa opisina ni Monica ay tila may dalang bigat. Ngunit bawat paglapat ng kanyang sapatos sa sahig ay puno ng paninindigan. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata, bagaman basa pa ng luha, ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Nadatnan niya si Monica na nakasandal sa kanyang swivel chair, may hawak na baso ng alak at tila nagdiriwang na sa kanyang isipan. "O Elena, tapos ka na ba? Ibigay mo na sa akin yan at tatawagan ko na ang accounting para ma-release ang funds mo." Nakangising sabi ni Monica. Hindi nagsalita si Elena. Inilapag niya ang tseke sa tapat ni Monica, kasama ang pinunit-punit na liham ng pag-amin. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang bumagsak sa lamesa. Tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta. "I cannot do this, manager," diretsong sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may talim na hindi kayang baliwalain. "Ang buhay ng tatay ko ay mahalaga. Pero alam ko na mas gugustuhin niyang mamatay na marangal kaysa mabuhay dahil sa isang kasinungalingan. Hindi ko po ibebenta ang dangal ko sa halagang kaya ninyong isulat sa papel." Nanlaki ang mga mata ni Monica. Ang kanyang namang ngisi ay napalitan ng isang pangit na anyo ng galit. "Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba ay may choice ka? You're a nobody, Elena. Isang basura na madaling palitan. Kapag lumabas ka sa pintong ito, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang tatay sa Davao." "Baka po nagkakamali kayo, manager," sagot ni Elena. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabaga. "Maaring wala akong pera, pero ang katotohanan ang sandata ko. At hindi ako natatakot na mamatay na lumalaban para sa kung ano ang tama." Sa labas ng opisina, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Manang V. Hawak niya ang kaniyang mop, ngunit ang kaniyang pandinig ay nakatutok sa bawat salitang binitawan ni Elena. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang muling nakakita si Veronica ng isang taong hindi kayang buwagin ng pera. Ang kaniyang pagdududa kay Elena ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matinding paghanga. Ngunit ang sandali ng katapangan ni Elena ay biglang naputol nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig habang sinasagot ang telepono. "Hello? Opo. Ako po ang anak ni Cruz. Ano po? Opo. Parating na po ako." Nabitawan ni Elena ang kaniyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang hudyat ng kaniyang pagguho. Ang balita mula sa doktor ay tila isang malakas na sampal. Kritikal ang kaniyang ama at kailangan ng agarang operasyon sa loob ng 2 oras kung hindi ay tuluyan na itong mawawala. Tumingin si Monica kay Elena nang may mapait na tawa. "See? Ang tadhana na mismo ang nagsasabi sa'yo. Pride o buhay ng tatay mo? Still want to play the hero, Elena?" Napatakip ng mukha si Elena. Ang kaniyang mga hikbi ay muling kumawala. Mas masakit at mas mapait kaysa kanina. Ang kaniyang paninindigan ay muling sinusubok ng isang sitwasyong tila wala ng labasan. Ang kaniyang dibdib ay naninikip. Ang kaniyang hininga ay tila kapos na kapos. Sa kabilang dako ng gusali, si Ian ay mabilis na tumatakbo patungo sa executive elevator.
May hawak siyang isang folder na naglalaman ng mga ebidensyang kaniyang nakuha mula sa security cameras. Ang patunay na si Monica mismo ang naglagay ng pera sa drawer ni Elena. Ngunit aabot ba siya? Maliligtas ba niya ang pangalan ni Elena bago tuluyang sumuko ang dalaga sa bigat ng kaniyang krus? Ang gabi ay tila naging isang karera laban sa kamatayan at kahihiyan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng luha na nawawala sa dagat ng kawalang katiyakan. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang dangal na iningatan ng buong buhay o ang huling hininga ng taong nagbigay sa iyo ng buhay na yon? Nasaan ang katarungan sa mundong ito kung ang kapalit ng katapatan ay ang kamatayan ng kaisa-isang taong nagmamahal sa iyo? Ang tanong na yon ay tila isang malupit na echo sa isipan ni Elena habang mabilis siyang naglalakad sa mahaba at malamig na pasilyo ng ospital. Ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal sa kanya. Bawat hininga ay may kasamang pait. Ang kanyang mga damit ay basa pa rin ng ulan. Ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng mga bakas ng putik sa makinang na sahig. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makarating sa kaniyang ama. Nang makarating siya sa tapat ng intensive care unit, tila huminto ang mundo ni Elena. Nakita niya ang kaniyang ama sa loob, nakakabit sa napakaraming tubo at makina. Ang paulit-ulit na pag-ilaw ng monitor ng puso ay tila isang mabilis na orasan na nagpapaalala sa kanya na paubos na ang kanilang oras. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ma'am, kailangan na po nating isettle ang deposit para maipasok na sa operating room ang pasyente. Ang malamig na boses ng nurse ay tila isang hatol ng kamatayan. Wala po akong pera. Maawa po kayo. Iligtas niyo ang tatay ko. Pagsusumamo ni Elena, ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos ng walang tigil. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang kamay ang marahang pumatong sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya si Ian. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Ian ang kanyang mga kamay. Ang init nito ay tila isang gamot sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Elena, everything's going to be okay. I'm here. Bulong ni Ian. Ang kanyang boses ay punong-puno ng katatagan. Ian, kailangan ng operasyon. Pero wala akong pambayad. Ayaw nilang simulan hanggat walang pera. Hikbi ni Elena. Isinasandal ang kanyang noo sa dibdib ni Ian. Dahan-dahang lumapit ang nurse sa kanila. Hawak ang isang piraso ng papel. Excuse me po, Miss Cruz. May dumating po kasing tawag mula sa accounting. May isang anonymous donor daw po na nagsettle na ng buong deposit at pati ang estimated costs ng operasyon. Maari na po nating simulan ang procedure. Natigilan si Elena. Ang kanyang mga luha ay tila napako sa kanyang mga pisngi. Sino? Sinong nagbayad? Ayaw po kasing ipabanggit ang pangalan, ma'am. Ang sabi lang po, bayad na ang utang na loob na hindi kailanman matutumbasan ng pera. Sagot ng nurse bago mabilis na umalis upang ihanda ang operasyon. Napaupo si Elena sa silya. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng magkahalong gulat at pasasalamat. Ang kanyang isipan ay lumipad kay Manang V. Naalala niya ang mga huling salita ng matanda sa banyo ng kumpanya. Maari bang ang isang janitor ay may kakayahang gawin ito? O may iba pang anghel na nagbabantay sa kanya sa dilim? Habang hinihintay ang paglipat sa kanyang ama, nanatili si Ian sa tabi ni Elena. Kinuha ni Ian ang isang maliit na tuwalya mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang basang buhok ng dalaga. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng kanilang mga hininga at ang mahinang pag-usad ng mga silya sa pasilyo. Sa bawat haplos ni Ian, naramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Ang bigat ng mundo na kanina ay tila dudurog sa kanya ay unti-unting gumaan. Salamat, Ian. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mahinang sabi ni Elena.
Ngumiti si Ian, isang ngiti na tila nagbibigay ng pag-asa. You don't have to thank me, Elena. I just want to see you smile again. You deserve all the help in the world because you have a heart of gold. Ngunit sa labas ng ospital, sa loob ng isang madilim na silid sa Salazar Group, si Monica ay hindi mapakali. Hawak niya ang record ng mga bayad sa system ng kumpanya. Nakita niya ang isang transaksyon na nagmula sa isa sa mga private accounts ni Doña Veronica. Isang transaksyon na nakalaan para sa ospital kung saan naroon ang ama ni Elena. Ang mukha ni Monica ay namutla. Ang kaniyang mga mata ay nanlisik sa gulat at galit. Paano? Bakit tinutulungan ng Donya ang basurang janitor na yon? May alam ba ang matanda? O may ginawa si Elena para makuha ang loob niya? Nagsimulang maglakad si Monica ng pabalik-balik. Ang tunog ng kaniyang takong ay tila isang babala ng paparating na gulo. Ang kaniyang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kung ang kaniyang huling patibong ay hindi tumalab, gagawa siya ng isang hakbang na sisiguradong hinding-hindi na makakabangon si Elena. Kahit pa may tumutulong dito na makapangyarihang tao. Hindi pa tayo tapos, Elna. Bulong ni Monica sa kaniyang sarili, habang ang anino niya sa pader ay tila isang halimaw na nag-aabang ng biktima. Kung akala mo ay ligtas ka na dahil may nagbayad ng bills mo, nagkakamali ka. Ngayon ko ipapakita sa iyo kung gaano kalupit ang mundong pinasok mo. Kinuha ni Monica ang kanyang telepono at may pinindot na numero. Hello? I have a job for you. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa pamilya ni Elena sa Davao. Lahat ng lihim, lahat ng dumi. I want her destroyed. Totally. Habang ang operasyon ng ama ni Elena ay nagsisimula na, sa ilalim ng mga maliwanag na ilaw ng operating room, ang isang mas madilim na plano ay unti-unti nang binubuo. Ang gabi ay dahan-dahang lumilipas, ngunit ang labanan ay nagsisimula pa lamang. Sino ang anonymous donor na tunay na nagligtas kay Elena? At kaya ba niyang harapin ang susunod na hagupit ni Monica kapag ang kaniyang nakaraan ay kinaladkad na sa gitna ng kahihiyan? Ang katotohanan ay parang isang apoy na kahit anong pilit mong ikubli sa ilalim ng telang itim, pilit pa ring liliyab at susunog sa lahat ng nakapaligid dito. Ang mga salitang ito ay tila isang babalang paulit-ulit na naririnig ni Doña Veronica sa kaniyang isipan habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng hardin ng ospital. Ang kaniyang uniforme ng janitor ay bahagyang basa ng hamog. Ang kaniyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kaniyang jacket. Ang kaniyang puso ay mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan dito habang pinapanood niya mula sa malayo ang kaniyang anak na si Adrian na mas kilala ngayon bilang Ian. Napilit inaalo ang isang umiiyak na Elena. Sandaling nagpaalam si Ian kay Elena upang kumuha ng kape. Ngunit sa halip na tumuloy sa cafeteria, mabilis siyang naglakad patungo sa madilim na pasilyo sa likod ng ospital. Alam niyang nandoon ang taong kailangan niyang makausap. Ma, what are you doing here? Hindi mo na kailangang magsuot ng ganyan sa harap ko. Ang boses ni Ian ay puno ng pagod at kaunting inis nang makaharap ang kaniyang ina. Ang kaniyang paggamit ng Taglish ay nagpapakita ng kaniyang pagkalito sa sitwasyong kinalalagyan nilang dalawa. Dahan-dahang humarap si Veronica. Ang kaniyang mukha ay tila isang pader ng yelo. Adrian, I told you. I needed to see for myself who this woman really is. And I saw it. I saw her choose her dignity over money, even when her father was dying. So, you're satisfied now? Pinahirapan mo siya, Ma? Pinanood mo siyang umiyak at magmakaawa habang ikaw ay nakatago sa likod ng basahan at mop. Ang boses ni Ian ay nagsimulang tumaas. Ang kaniyang panga ay matigas sa galit. Elena is a good person. Hindi niya deserve ang ganitong klaseng laro mula sa pamilya natin. I did what I had to do, Adrian. Sa mundong ito, hindi lahat ng mukhang anghel ay may malinis na budhi. But Elena, she proved me wrong. Mahinang pag-amin ni Veronica. Ang kaniyang mga mata ay tila kumislap sa pagtatapat ng kaniyang sariling pagkakamali.
Ako ang nagbayad ng bills ng tatay niya. Consider it as my way of apologizing, even if she doesn't know it yet. Ngunit sa likod ng malaking poste, hindi kalayuan sa kinalalagyan ng mag-ina, isang anino ang nakatago. Si Monica. Sinundan niya si Ian dahil sa kaniyang matinding selos. Ngunit ang kaniyang nadiskubre ay higit pa sa kaniyang inaasahan. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang mamahaling bag. Ang kaniyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na gulo. Nanlaki ang mga mata ni Monica habang naririnig ang salitang ma mula sa bibig ni Ian. Ang matandang janitor na hinamak niya, ang babaeng tinawag niyang basura, ay walang iba kundi si Doña Veronica Salazar, ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. At si Ian, ang intern na kaniyang hinahangad, ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Salazar Group. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Monica. Ang kaniyang takot ay biglang napalitan ng isang malupit na ideya. Hawak na niya ang alas. Alam na niya ang sikretong sisira sa lahat. So, ito pala ang malaking sorpresa niyo. Bulong ni Monica sa kaniyang sarili. Ang kaniyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Isang CEO na nagpapanggap na janitor at isang prinsipe na nagpapanggap na dukha. Isipin mo na lang kung ano ang mararamdaman ni Elena kapag nalaman niyang ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ay ang mga taong gumawa sa kaniya ng isang malaking biro. Mabilis na umalis si Monica sa kaniyang pinagtataguan. Ang tunog ng kaniyang mabilis na yabag ay tila nawala sa ingay ng malayo pang mga sasakyan sa kalsada. Ang kaniyang isipan ay punong-puno ng plano. Hindi na niya kailangang maghanap ng dumi sa nakaraan ni Elena. Ang katotohanan mismo ang gagawin niyang sandata upang wasakin ang tiwala ng dalaga. Samantala, bumalik si Ian sa tabi ni Elena. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Inabutan niya ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumapo sa mga daliri ni Elena. Elena, I promise you, everything will be different starting tomorrow. No more lies, no more pain. Tumingin si Elena kay Ian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang uri ng pag-ibig na kaniyang pilit na itinatago. Salamat, Ian. Ikaw at si Manang Vilang ang nagbigay sa akin ng dahilan para hindi sumuko. Kayo ang pamilya ko dito sa Manila. Ang mga salitang yon ni Elena ay tila isang kutsilyo na bumaon sa puso ni Ian. Ang kanyang budhi ay nagsimulang kumirot. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Paano niya ipapaliwanag na ang kanyang buong pagkatao sa harap nito ay isang malaking pagpapanggap? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim. Bit-bit ang isang panganib na tila isang tahimik na baha. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang babala ng isang malakas na pasabog na malapit ng mangyari. Ano ang gagawin ni Monica sa nalaman niyang sikreto? At mapapatawad ba ni Elena ang mag-inang Salazar kapag nalaman niyang ang kanyang buhay ay ginawang isang entablado ng pagsubok? Hindi ba't nakakagulat, Doña Veronica, na ang reyna ng Salazar Group ay marunong palang humawak ng basahan at maglinis ng dumi ng iba? Ang boses ni Monica ay tila isang matalim na kislap ng kidlat sa gitna ng madilim at tahimik na executive office. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana, nakatalikod kay Manang V, na noon ay kapapasok pa lamang upang maglinis. Sa isang iglap, ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat salitang binitawan ni Monica ay tila isang lason na dahan-dahang kumakapit sa mga pader na ginto. Dahan-dahang itinuwid ni Veronica ang kanyang likod. Nawala ang bahagyang pagkakayuko ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata, na kanina ay malabo at puno ng pagpapanggap, ay biglang naglabas ng isang uri ng talim na tila kayang humiwa sa kahit na anong tela ng kasinungalingan.
Inilapag niya ang kanyang mop sa gilid at sa isang sandali, ang janitor na si Manang V ay tuluyan ng pumanaw upang bigyang daan ang tunay na Doña Veronica Salazar. Matalas ang iyong pandinig, Monica. Ngunit madalas, ang mga taong nakakaalam ng masyadong maraming sikreto ay ang mga unang nalulunod sa sarili nilang hukay. Ang boses ni Veronica ay mahinahon, ngunit ang lamig nito ay tila nanunuot hanggang sa kailaliman ng mga buto ni Monica. Humarap si Monica, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panibagong kapangyarihan. Huwag niyo akong takutin, Donya. Alam nating dalawa na ang sikretong ito ay mas makakasira sa inyo at sa anak ninyo kaysa sa akin. Isipin niyo na lang kung ano ang mararamdaman ng kawawang si Elena kapag nalaman niyang ang Manang V na kaniyang tinutulungan at ang Ian na kanyang minamahal ay iisang malaking pagpapanggap lamang. Lumapit si Monica kay Veronica. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila ritmo ng isang marcha patungo sa digmaan. Isang hamak na janitor ang tingin niya sa inyo at isang mahirap na intern ang tingin niya kay Adrian. Kapag nalaman niya na ang buong buhay niya ay ginawa ninyong parang isang science experiment para sa inyong amusement, sa tingin niyo ba ay mananatili siya? Alam natin kung gaano kataas ang pride ng babaeng iyon. Hinding-hindi niya kayo mapapatawad. Naramdaman ni Veronica ang isang mabilis na pintig sa kanyang dibdib. Iyon ang kanyang kinatatakutan. Ang mawala ang tiwala ni Elena, ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit ng walang kapalit. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang bakod, mahapdi at mahirap lunukan. Ano ang gusto mo, Monica? Direktang tanong ni Veronica. Gusto ko ang nararapat para sa akin, Donya. Gusto ko ang posisyon ni Adrian bilang asawa. Gusto ko ang apelidong Salazar. Ang boses ni Monica ay puno ng kasakiman. Anunsyo niyo ang engagement namin sa darating na grand gala ng kumpanya. Kapalit niyon, mananatiling lihim ang inyong laro. Mananatiling bulag si Elena sa katotohanan. Samantala, sa ospital, ang gabi ay dahan-dahang lumalalim. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hawak-hawak ang tuyong kamay nito. Ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang tapat na bantay sa katahimikan ng silid. Pumasok si Ian. Dala ang isang balot ng hapunan. Elena, kumain ka muna. Kanina ka pa walang laman ng tiyan. Bulong ni Ian. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Tumingin si Elena kay Ian. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pasasalamat at tiwala. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, may bakas pa rin ng kapayapaan sa kanyang tinig. Ian, mahinahon niyang sabi. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpapasalamat ako na nandyan kayo ni Manang V. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang mga nangyari sa buhay ko. Saglit siyang tumigil, huminga ng malalim. Salamat sa hindi ninyo ako iniwan sa mga panahong pakiramdam ko ay wala na akong kakampi. Malaki ang naging tulong ninyo sa akin para makabangon at magpatuloy. Sa sandaling iyon, malinaw na ang kanyang mga salita ay hindi lamang pasasalamat, kundi pagkilala sa mga taong naging sandigan niya sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Napatigil si Ian sa kanyang ginagawa. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang saksak sa kanyang konsensya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang takot na makita ang pagkamuhi sa mga mata ni Elena ay tila isang kadenang nakagapos sa kanyang dila. Elena, kung sakaling malaman mong hindi ako ang taong akala mo, mapapatawad mo pa ba ako? Mahinang tanong ni Ian. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Nagtaka si Elena sa tanong nito. Ngumiti siya ng bahagya at hinawakan ang kamay ni Ian. Ian, kahit sino ka pa,
Kahit ano pa ang nakaraan mo, ang mahalaga ay ang taong kaharap ko ngayon. Ang taong tumulong sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Iyon ang totoong ikaw. Ang sagot ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na mas lalong nagpabaon ng kirot sa puso ni Ian. Sa loob ng silid na yon, ang pagmamahalan ay tila isang magandang panaginip. Ngunit sa labas, ang mga anino ng blackmail at kasakiman ay unti-unti nang bumubuo ng isang dambuhalang alon na handang lumamon sa kanilang lahat. Bumalik ang eksena sa executive office kung saan si Veronica ay nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang desisyon ay magtatakda ng kapalaran ng kaniyang anak at ng babaeng nagsimula ng maging anak sa kaniyang puso. Mayroon kang 3 araw para magpasya, Doña Veronica. Ang aking engagement o ang tuluyang pagkawasak ng puso ni Elena Cruz. Ang huling mga salita ni Monica bago siya lumabas ng silid, iniwan ang isang katahimikang punong-puno ng panganib. Habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, ang orasan ay patuloy sa kaniyang pag-ikot. Isang sakripisyo ang kailangang gawin, isang lihim ang kailangang protektahan. Ngunit sa mundong binuo sa ibabaw ng mga maskara, sino nga ba ang tunay na biktima kapag ang lahat ng katotohanan ay tuluyan ng nahubad? Diyan ka nababagay, Elena. Sa labas ng mga pinto ng kumpanyang ito, bit-bit ang dungis ng iyong pangalan. Huwag mo nang susubukang lumingon pa dahil ang mga basurang tulad mo ay wala ng puwang sa Salazar Group. Ang boses ni Manager Monica ay tila isang malakas na hagupit ng latigo na umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang lobby ng gusali. Hawak niya ang termination paper ni Elena. Iwinawagayway ito na parang isang bandila ng tagumpay sa harap ng maraming empleyadong nakatingin. Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa galit at katuwaan habang pinapanood ang dahan-dahang pagguho ng pagkatao ng dalagang kaniyang kinamumuhian. Nakatayo si Elena sa gitna ng lobby. Ang kaniyang 2 kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang box na naglalaman ng kaniyang kakaunting kagamitan. Isang ballpen, isang luma, at kupas na notebook, at ang litrato ng kaniyang ama. Ang kaniyang puso ay tila isang pirasong papel na pinunit-punit at itinapon sa hangin. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dahan-dahang gumuguhit sa kaniyang mga pisngi. Ngunit pilit niyang pinanatiling matuwid ang kaniyang tindig kahit na ang kaniyang mga tuhod ay nanginginig na sa labis na kahihiyan. Wala si Ian. Pinadala siya sa isang biglaang seminar sa kabilang branch sa utos ni Monica. Isang paraan upang masiguradong walang magtatanggol kay Elena sa oras ng kaniyang pagbagsak. Ang bawat tingin ng mga empleyado, ang ilan ay puno ng panghuhusga, ang ilan ay may halong awa, ngunit walang lakas para magsalita, ay tila mga tinik na isa-isang bumabaon sa balat ni Elena. Manager, alam nating dalawa ang katotohanan. Maaaring matalo niyo ako ngayon, pero ang langit ay hindi natutulog, mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may isang uri ng dignidad na hindi kayang basagin ng kahit anong sikat ng araw. Isang mapait na halakhak ang isinagot ni Monica. Lumapit siya kay Elena at marahas na itinulak ang box na hawak ng dalaga. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa sahig ay tila isang pagsabog ng lahat ng pangarap ni Elena. Nagkalat ang kanyang mga gamit sa makintab na tiles ng lobby. Ang litrato ng kanyang ama ay tumilapon sa malayo. Ang salamin nito ay nagkalamat. Tila sumasalamin sa sugatang puso ng anak nito. Pulutin mo ang kalat mo, Elena. Pagkatapos ay lumayas ka na bago ko patawagin ang mga guards para kalad ka rin ka palabas. Sigaw ni Monica, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot niya ang mga piraso ng kanyang buhay sa ilalim ng mga matang mapanghusga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa lobby ay tila isang sumasakal na kumot.
Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang tabi. Isang pares ng mga kamay na puno ng kulubot at magaspang mula sa pagtatrabaho ang tumulong sa kanya. Si Manang V. Ang matandang janitor ay lumuhod din sa sahig. Walang pakialam sa dumi o sa sasabihin ng iba. Tahimik niyang pinulot ang litrato ng tatay ni Elena at pinunasan ang alikabok nito gamit ang dulo ng kanyang kupas na uniforme. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit ang haplos ng kamay ni Manang V sa likod ni Elena ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng isang nagyeyelong bagyo. Halika na anak, hindi rito ang lugar para sa mga taong may malinis na puso. Mahinang bulong ni Manang V. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpatahimik maging kay Monica. Inalalayan ni Manang V si Elena na tumayo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa malaking pinto ng kumpanya. Ang bawat hakbang ni Elena palayo ay tila pagtalikod sa kanyang kinabukasan. Habang papalabas sila, ang tunog ng pagbukas at pagsara ng glass door ay tila isang formal na pagwawakas ng kanyang mga pangarap sa loob ng Salazar Group. Nang makarating sila sa labas, ang ulan ay dahan-dahang bumubuhos, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Elena. Huminto sila sa ilalim ng maliit na bubong ng bus stop. Niyakap ni Elena ang kaniyang box, isinasandal ang kaniyang ulo sa balikat ni Manang V. Ang kaniyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala, masakit at mapait. Humahalo sa tunog ng patak ng ulan sa semento. Manang, paano na ang tatay ko? Saan ako kukuha ng pambayad sa susunod na check-up niya? Paano ko siya titingnan sa mga mata ngayong may dumi na ang pangalan ko? Iyak ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Hinaplos ni Manang V ang buhok ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa kaitaasan ng gusali kung saan naroon ang kanyang executive office. Ang kanyang puso ay nagngangalit sa galit para kay Monica, ngunit kasabay nito ay isang matinding pagmamahal para sa dalagang nasa kanyang piling. Alam ni Veronica na ito na ang huling pagkakataon na makikita niyang umiiyak si Elena dahil sa kawalang katarungan. Tahan na, Elena. Tandaan mo ito. Ang gabi ay pinakamadilim bago ang pagbubukang liwayway. Ang mga taong nagtapon sa iyo ngayon ay ang mga taong luluhod sa harap mo bukas. Ang bawat salita ni Manang V ay tila isang sumpa at isang pangako. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Ian ay mabilis na nagmamaneho pabalik. Ang kaniyang puso ay kinakabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sinusubukan niyang tawagan si Elena, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numero nito. Ang kaniyang panga ay matigas. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit ang kapit sa manibela. Hindi niya alam na sa kaniyang pagdating, ang babaeng kaniyang minamahal ay wala na sa gusaling pinangarap nilang magkasama. Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa lungsod, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang gagawin ni Ian kapag nalaman niyang ang kaniyang ina ay nanatiling tahimik habang dinudurog si Elena? At sa susunod na pagkakataon na magbukas ang mga pinto ng Salazar Group, sino ang haharap bilang biktima at sino ang haharap bilang hukom? Ang ulan ay patuloy sa kanyang pagbuhos. Tila itinatago ang mga bakas ng luha at ang simula ng isang paghihiganting hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Manang, siguro nga po ay hindi ako para sa lungsod na ito. Siguro po ay mas kailangan ako ng lupa sa Davao kaysa ng mga gusaling ginto rito sa Makati. Ang boses ni Elena ay tila isang malat na bulong na halos malunod sa ingay ng ulan na humahampas sa bubong na yero ng maliit na karinderya. Nakaupo sila sa isang sulok sa tapat ng isang mangkok ng mainit na mami na hindi man lang binalikan ng tingin ng dalaga. Sa tabi niya ay ang kaniyang luma at kupas na maleta. Ang lahat ng kaniyang pag-aari sa mundong ito ay nakasiksik sa loob niyon. Bit-bit ang bigat ng kaniyang pagkatalo.
Ang bawat butil ng ulan na gumagawa ng ritmo sa labas ay tila mga paalala sa kanya ng bawat luhang pumatak simula nang dumating siya sa Manila. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga palad na nangarap na magbuo ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang ama. Ngunit ngayon ay puno lamang ng mga paltos ng pakikipagsapalaran at dumi ng maling bintang. Ang kaniyang puso ay tila isang kandila na unti-unti nang nauubos ang mitya, nag-iiwan na lamang ng usok ng panghihinayang. Huwag mong sabihin yan, anak. Ang tadhana ay parang gulong. Minsan ay nasa ilalim tayo para madama ang dumi ng lupa. Ngunit darating ang oras na itataas tayo para masilayan ang langit. Mahinang sagot ni Manang V. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Elena. Ang kaniyang haplos ay may dalang init na tila sumusubok na buhayin ang namamatay na pag-asa ng dalaga. Pero wala na po akong mukhang ihaharap, Manang. Ang pangalang Cruz na pilit kong pinanatiling malinis ay winasak na ni Manager Monica. Paano ako babalik sa Davao na bitbit ang kahihiyang ito? Iyak ni Elena. Ang kaniyang mga hikbi ay tila mga saksak sa katahimikan ng gabi. At si Ian, hindi ko man lang siya nagawang pasalamatan o magpaalam ng maayos. Siguro ay mas mabuti na rin ito. Mas makakahanap siya ng babaeng nararapat sa kanya, yung hindi magnanakaw ang tingin ng lahat. Naramdaman ni Veronica ang isang matinding kurot sa kaniyang dibdib. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang salamin na nagpapakita sa kaniya ng kalupitan ng mundong kaniyang kinabibilangan. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na ang lahat ng ito ay matatapos na. Ngunit alam niyang kailangan muna ng dalaga ang isang uri ng pagtanggap bago ang muling pagbangon. Dahan-dahang kinuha ni Manang V ang isang puti at makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng mangkok ng sabaw. Ang ginto na tatak sa labas ng sobre ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng karinderya. Ano po ito, Manang? Tanong ni Elena. Bahagyang pinunasan ang kaniyang mga mata. Isang paanyaya, Elena. Sa darating na grand gala ng Salazar Group, gusto kong pumunta ka. Seryosong sabi ni Manang V. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Gala? Manang, baka po nakakalimutan niyo. Pinalayas na ako roon. Wala na akong karapatang tumapak sa gusaling yan. At isa pa, ano naman ang gagawin ko roon? Panonoorin silang magsaya habang ako ay durog na durog. Hindi ka pupunta roon para manood, Elena. Pupunta ka roon para ipakita sa kanila na ang isang taong may dangal ay hindi kailanman kayang ibaon sa limot. Ang boses ni Manang V ay biglang nagbago, puno ng isang uri ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Elena. Huwag kang tumakas, anak. Ang pag-alis mo sa Manila na nakayuko ay ang huling tagumpay na ibibigay mo kay Monica. Huwag mo siyang hayaang manalo. Tinitigan ni Elena ang sobre. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Nakikita niya ang mukha ni Monica na humahalakhak at nakikita niya rin ang mukha ni Ian na puno ng lungkot. May isang maliit na bahagi ng kaniyang puso ang nais lumaban, ang nais isigaw ang katotohanan sa harap ng lahat ng mga taong humamak sa kanya. Sino po ang magbibigay sa akin ng karapatang pumasok doon? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kuryosidad. Ako. Maikling sagot ni Manang V. Magtiwala ka sa akin, Elena. Tulad ng pagtitiwala mo sa akin noong inabutan mo ako ng pandesal sa gitna ng gutom. Iyong-iyo, ang gabing iyon. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang ingay ng ulan ay unti-unti nang humuhupa. Nag-iiwan ng isang uri ng katahimikang punong-puno ng tensyon. Naiwan si Elena na nakatingin sa kanyang maleta at sa gintong sobre. Isang pagpapasya ang kailangan niyang gawin. Ang tuluyang sumuko at bumalik sa Davao bilang isang talunan o ang humarap sa kanyang mga kaaway sa huling pagkakataon. Sa kabilang dako ng lungsod,
Si Ian ay nakaupo sa kanyang kotse sa tapat ng tinutuluyan ni Elena. Nakita niyang sarado ang lahat ng ilaw. Ang kanyang dibdib ay naninikip sa kaba. Hindi niya alam na sa loob ng isang maliit na karinderya, ang babaeng kaniyang minamahal ay kasalukuyang hawak ang susi ng kanilang muling pagkikita. Ngunit ang hindi alam ni Elena, ang paanyayang iyon ay hindi lamang para sa katarungan. Ito rin ang gabi kung saan ang lahat ng maskara ay mahuhubad. Ang maskara ni Monica, ang maskara ni Ian, at ang maskara ng matandang janitor na si Manang V. Kaya ba ni Elena natanggapin ang katotohanan kapag nalaman niyang ang pinakamalaking pagtataksil ay hindi nagmula sa kanyang kaaway, kundi sa mga taong kanyang itinuring na pamilya? Ang bawat segundo ng pagtiktik ng orasan sa dingding ng karinderya ay tila isang hakbang patungo sa isang pagsabog na yayanig sa pundasyon ng Salazar Group. Ang desisyon ni Elena ay nakabitin sa isang manipis na sinulid ng pag-asa at galit. Ang ginto ay sumasa ilalim sa matinding apoy bago ito kuminang, ngunit ang basura, gaano mo man piliting balutin ng mamahaling tela, ay mananatiling may amoy ng pagkabulok. Ang bulong na yon ay tila isang sumpa na dumadaloy sa bawat sulok ng marangyang ballroom ng Salazar Group. Ang gabi ay balot ng kintab ng mga diamante at tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan. Lumilikha ng isang musika ng kapangyarihan at yaman. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Monica. Suot ang isang pulang gaun na tila nagliliyab sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Sa kanyang isipan, ito na ang gabi ng kanyang koronasyon bilang susunod na donya ng Imperyong Salazar. Si Adrian o si Ian ay nakatayo sa gilid, suot ang kanyang itim na tuxedo. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng lungkot. Ang bawat bati ng mga panauhin ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa pintuan, umaasa sa isang himala na alam niyang malabong mangyari. Ang kanyang puso ay bigong-bigo. Iniisip na ang babaeng kaisa-isang minahal niya ay tuluyan ng nawala sa kanyang buhay dahil sa kanyang sariling kaduwagan. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng hall. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa isang figurang dahan-dahang pumasok. Hindi ito isang prinsesa na balot ng mamahaling hiyas, kundi si Elena. Suot niya ang isang simpleng asul na trahe de mestiza. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay kasing tigas ng isang puno ng nara sa gitna ng bagyo. Wala siyang suot na alahas, ngunit ang kanyang dangal ay mas nagniningning pa sa kahit anong diamante sa loob ng silid. Naramdaman ni Adrian ang biglang pagtigil ng kanyang mundo. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Si Elena, narito siya. Mabilis na lumapit si Monica. Ang tunog ng kanyang mabilis na takong ay tila isang babala ng gulo. "What are you doing here, you filthy thief? Guard, bakit niyo hinayaang makapasok ang basurang ito?" Sigaw ni Monica. Ang kaniyang boses ay bumasag sa mahinhin na musika ng orkestra. Ngunit bago pa makalapit ang mga security, isang malakas at mariing boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balkonahe. "Siya ay panauhin ko, Monica. At sa kumpanyang ito, walang sinuman ang may karapatang tawaging basura ang aking panauhin." Ang lahat ay napatingala. Mula sa madilim na bahagi ng balkonahe, dahan-dahang lumabas ang isang babae. Suot niya ang isang elegante at itim na gown. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga perlas na kasing laki ng mga butil ng ulan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad. Hindi ito si Manang V. Ito ang tunay na Doña Veronica Salazar. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Monica sa gulat at ang mahinang tunog ng pagbagsak ng basong hawak ng isa sa mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig
habang nakatingin sa babaeng kaniyang itinuring na ina. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang malakas na pasabog na nagwawasak sa kaniyang isipan. Doña Veronica? Bulong ni Monica, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Bumaba si Veronica sa hagdan. Bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Monica. Tumayo siya sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Monica bago bumaling sa malaking screen sa likod ng entablado. Ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng kumpanyang ito, sabi ni Veronica. Isang video ang biglang lumabas sa screen. Hindi ito ang presentation ng kumpanya, kundi ang footage mula sa security camera sa loob ng opisina ni Elena, ang malinaw na pagpasok ni Monica sa system, ang pagpapalit ng mga numero, at ang paglalagay ng relo sa bulsa ng uniforme ni Manang V. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng hall. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig kay Monica na ngayon ay nanginginig na sa takot at kahihiyan. Hindi janitor ang kumpanyang ito, Monica. Ikaw ang kalat na dapat linisin. Ang boses ni Veronica ay tila isang malamig na hangin na tumapos sa lahat. Hindi lamang kita sisibakin. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng iyong susunod na birthday para sa lahat ng paninirang puri at pagnanakaw na ginawa mo. Mabilis na nilapitan ng mga guard si Monica at dahan-dahan siyang kinaladkad palabas habang siya ay nagsusumamo at sumisigaw. Ngunit walang sino man ang lumingon sa kanya. Ang kanyang pulang gown ay tila naging isang simbolo ng kanyang sariling kahihiyan. Nang bumalik ang katahimikan, tumingin si Veronica kay Elena. Lumapit ang matanda sa dalaga at hinawakan ang kanyang mga kamay. Elena, anak, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawad kung kinailangan kong magtago sa likod ng isang maskara para lamang mahanap ang katotohanan. Tumingin si Elena kay Veronica at pagkatapos ay kay Adrian na ngayon ay lumalapit na rin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, hindi ng tuwa, kundi ng isang malalim na pagkabigla at pagtataksil. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama, ang bawat lihim na usapan, ang bawat haplos ni Ian. Ang lahat ng yon ay nabahiran na ngayon ng pag-aalinlangan. Kayo ang pamilya ko dito. Iyak ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na tuluyan ng naputol. Pero bakit? Bakit kailangan niyo akong paglaruan? Bakit kailangan niyong gawing palabas ang buhay ko? Umatras si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling nahulog at nagkapira-piraso. Tumingin siya kay Adrian, ang lalaking kanyang minahal sa gitna ng ulan at hirap. Iyan, o kung sino ka man, akala ko ikaw ang tanging katotohanan sa buhay ko. Pero isa ka lang din palang kasinungalingan na binalot sa magandang pakete. Bago pa man makahabol si Adrian, mabilis na tumakbo si Elena palabas ng ballroom. Iniwan ang lahat ng kintab at yaman ng pamilya Salazar. Ang tunog ng kaniyang mabilis na pagtakbo ay tila isang ritmo ng isang pusong tuluyan nang nawala ng tiwala. Naiwan si Veronica at Adrian sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga taong pumapalakpak para sa katarungan. Ngunit sa kanilang loob, alam nilang ang pinakamalaking pagkatalo ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang tiwala ay tuluyan ng gumuho. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalamon sa lungsod, isang malaking katanungan ang naiwan. Kaya pa bang buuin ng pagsisisi ang isang pusong winasak ng labis na pagmamahal at matinding pagpapanggap? At sa huli, sino nga ba ang tunay na nanalo sa larong ito ng mga maskara? Ang bawat hakbang palayo ay tila isang paghila sa isang sugatang angkla na pilit ibinabaon sa kailaliman ng dagat, masakit, mabigat, at puno ng pait. Ang malamig na hangin sa pier ng Manila ay tila isang malupit na kaaway
na humahampas sa manipis na balat ni Elena habang siya ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, naghihintay sa kaniyang barko patungong Davao. Ang kaniyang luma at kupas na maleta ay nasa kaniyang tabi, tila isang tapat na saksi sa kaniyang muling pag-iisa. Ang amoy ng ngalat ng dagat at ang usok mula sa malalaking barko ay humahalo sa kaniyang mga luha, lumilikha ng isang lasa ng pagtataksil na hindi niya kayang lunukin. Ang kaniyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na binasag, una ng kalupitan ni Monica, at ngayon ay ng panlilinlang ng mga taong kaniyang itinuring na pamilya. Nakatingin siya sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang dilim ng gabi ay humahalik sa itim na tubig. Iniisip kung paano niya uumpisahang muli ang kaniyang buhay na bitbit ang ganito kabigat na sugat sa kaniyang kaluluwa. Elena, huwag kang umalis. Elena, pakiusap. Ang boses na yon ay tila isang pamilyar na himig na pilit bumabasag sa kanyang panindigan. Nang lumingon si Elena, nakita niya si Adrian na tumatakbo patungo sa kanya. Wala na ang kanyang tuxedo. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na basang-basa ng pawis at ulan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagsisisi. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng kanyang maleta. Bakit ka pa narito, Adrian? O Ian? O kung sino ka mang nagtatago sa likod ng pangalang iyan? Hindi ba sapat na ang ginawa ninyong palabas sa buhay ko? Elena, please let me explain. Ang boses ni Adrian ay nanginginig. Ang kaniyang paggamit ng Taglish ay puno ng desperation. I didn't mean to lie for this long. Nagsimula lang ito as a way to protect the company. But then I met you. At ang nararamdaman ko para sa iyo, iyon ang tanging katotohanan sa gitna ng lahat ng ito. Ang katotohanang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay hindi kailanman magiging totoo. Adrian, iyak ni Elena. Ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid na tuluyan ng naputol. Minahal kita bilang si Ian. Minahal ko si Manang V bilang isang ina. Pero ang mga taong iyon ay hindi pala umiiral. Ginawa niyo akong parang isang aso na pinapanood ninyong tumalon sa bawat balakid na inilagay ninyo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa malayo. Lumabas si Doña Veronica. Hindi siya lumapit ng mabilis. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapakumbabaan. Inalis niya ang kanyang mamahaling alahas at iniwan ito sa loob ng kotse. Lumapit siya kay Elena. Bitbit ang isang maliit na frame, ang litrato ng tatay ni Elena na kaniyang pinaayos at nilagyan ng bagong salamin. Elena, anak ka? Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ako agad. Ang boses ni Veronica ay paos. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na hindi kayang pekein ng kahit anong acting. Naging matigas ang puso ko dahil sa nakaraan ko. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para husgahan ang mundo hanggang sa dumating ka. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko ko, kundi ang dangal na ipinakita mo noong inabutan mo ako ng pandesal sa gitna ng dumi. Inabot ni Veronica ang litrato kay Elena. Ito ang tatay mo, ang lalaking nagpalaki sa isang babaeng nagpabago sa isang matandang tulad ko. Go home mo to Davao, Elena. Heal your heart. But please know na kahit anong mangyari, may pamilya ka rito na handang maghintay hanggang sa maging handa ka ng muling magtiwala. Napatitig si Elena sa litrato ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila isang yelo na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katapatan ng mag-ina. Naramdaman niya ang haplos ng kanyang ama sa kanyang isipan. Bumubulong na ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Huminga ng malalim si Elena. Kinuha niya ang litrato at dahan-dahang tumingin kay Adrian. Kailangan ko ng oras.
Kailangan kong hanapin ang sarili ko sa labas ng mga pader ng Salazar Group. Hindi ko alam kung kailan o kung paano, pero baka balang araw, ang Elena at ang tunay na Adrian ay muling magkatagpo. Lumapit si Adrian at marahang hinawakan ng kamay ni Elena. Hindi siya pumalag. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hindi kailanman mapaparam. I will wait for you, Elena. Kahit gaano katagal. Kahit kailangan ko pang pumunta sa dulo ng Davao para lang makuha muli ang tiwala mo. Hinding-hindi ako susuko. Dahan-dahang tumalikod si Elena at humakbang patungo sa barko. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa metal na tulay ay tila isang ritmo ng kanyang paglaya. Hindi na siya nakayuko. Ang kanyang ulo ay mataas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, kung saan ang unang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa kaitaasan. Pinanood ni Veronica at Adrian ang pag-alis ng barko. Ang tunog ng malakas na busina ng barko ay umalingaw-ngaw sa buong pier, isang hudyat ng pagtatapos at ng isang bagong simula. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa gilid ng pier. Tila ipinapangako na ang lahat ng sugat ay hihilom din sa tamang panahon. Naiwan ang mag-ina sa gitna ng pier, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng ilaw ng barko. Ang gabi ay natapos na at ang umaga ay puno ng pag-asa, isang pag-asang binuo hindi sa ginto, kundi sa katotohanang dumaan sa apoy ng pagsubok. Magagawa nga bang burahin ng panahon ang sakit ng nakaraan? At sa muling pagkikita ni na Elena at Adrian, magagawa na ba nilang mahalin ang isa't isa nang walang mga maskara at lihim na nakatago? Ang ulan ay tuluyan ng tumigil at sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang bagong kabanata ang dahan-dahang isinusulat ng tadhana. Isang taon na ang nakalilipas mula nang ang huling hagupit ng ulan sa pier ng Manila ay nag-iwan ng sugat sa puso ni Elena. Ngunit ang sikat ng araw sa Davao ay tila may dalang ibang uri ng haplos. Isang haplos na nagpapagaling, nagbibigay ng bagong buhay, at nagbubura sa pait ng kahapon. Ang hangin ay humahalimuyak sa amoy ng mga hinog na prutas at basang lupa pagkatapos ng dilig. Isang timpla ng kalikasan na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay patuloy na umiikot sa kabila ng lahat ng sakit. Nakatayo si Elena sa beranda ng kanilang maliit na bahay kubo. Pinapanood ang kanyang tatay na si Mang Celso na masayang nagdidilig ng mga tanim na gulay. Malakas na ang kanyang ama. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng sigla at ang kanyang mga tawa ay tila musika sa pandinig ng kaisa-isang anak. Hindi na ito ang lalaking hirap huminga sa loob ng ICU. Ito na muli ang kaniyang bayani na may balat na kulay lupa at pusong kasing lawak ng kanilang bukirin. Isang mahinang ugong ng sasakyan mula sa malayo ang kumuha ng atensyon ni Elena. Isang simpleng puting sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng kanilang kalsada. Hindi ito ang dambuhalang limusin ng mga Salazar. Isa lamang itong ordinaryong sasakyan na tila gustong makibagay sa katahimikan ng probinsya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Suot niya ang isang puting t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng hangin. Si Adrian. Sa kanyang likuran ay dahan-dahan ding lumabas si Doña Veronica. Suot ang isang simpleng summer dress. Walang mga perlas, walang mga diamante. Tanging ang kanyang mapayapang ngiti ang kaniyang hiyas. Hindi tumakbo si Elena, ngunit ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig sa isang paraan na hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang mag-ina sa kanya. Pagdating sa harap ni Mang Celso, ang ginawa ni Adrian ay ang bagay na hindi kailanman inakala ni Elena na gagawin ng isang tagapagmana ng bilyong halaga ng kumpanya. Yumuko si Adrian at kinuha ang kamay ng kanyang ama upang magmano. Isang tanda ng matinding paggalang na nagpabasa sa mga mata ni Mang Celso. Nandito po kami para sana ituloy ang hindi namin natapos sa Manila.
Mahinang sabi ni Adrian, ang kaniyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Elena. Kahit 1 taon na ang lumipas, Elena, hindi nagbago ang nararamdaman ko. Nagtrabaho ako rito sa kabilang bayan. Nag-ayos ng maliliit na kooperatiba para sa mga magsasaka. Sinusubukang maging karapat-dapat sa pag-ibig mo nang walang dalang maskara. Lumapit si Veronica kay Elena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang haplos ng matanda ay kasing init ng sa isang tunay na ina. Elena, hindi ako pumunta rito bilang CEO. Pumunta ako rito bilang si Manang V, ang matandang janitor na tinulungan mo noong walang-wala siya. Patawad kung kinailangan nating dumaan sa apoy. Pero salamat, dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba. Tumingin si Elena sa kanyang ama at nakita niya ang pagtango nito. Ang lahat ng puot, ang lahat ng pagdududa na kanyang inalagaan sa loob ng 1 taon ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga taong nagkasala, kundi isang regalo para sa kanyang sarili upang tuluyan na siyang makalaya. Ngumiti si Elena, ang kaisa-isang tunay at masayang namangiti na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Tuloy po kayo. May inihanda kaming simpleng tanghalian at may pandesal din kung gusto nyo. Ang lahat ay nagtawanan, isang tawanan na punong-puno ng kagalakan at pagkakaintindihan. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng bahay, ang sikat ng araw ay tila mas lalong nagliwanag, binabalot sila sa isang mainit na yakap. Ang kwento ng Salazar Group ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito tungkol sa mga numero at ginto. Ito na ay tungkol sa malasakit, sa dangal, at sa pagmamahalang hindi sinusukat sa yaman. Si Monica ay nanatiling isang alaala ng nakaraan, isang leksyon sa bawat taong nag-aakalang ang kasamaan ay nagtatagumpay. Ang katarungan ay nakamit, ang kumpanya ay naging mas makatao, at ang mga janitor ay hindi na itinuturing na basura, kundi mga haligi ng dangal. Sa huli, napatunayan nina Elena at Adrian na ang pag-ibig ay parang isang buto. Kailangan itong ibaon sa dilim, dumaan sa ulan at init, bago ito tuluyang sumibol at maging isang matatag na puno na hindi kayang tumbaing ng kahit anong bagyo. Ang gabi ng pagpapanggap ay tapos na. Ang umaga ng katotohanan ay narito na, at ito ay higit na maganda kaysa sa anumang panaginip. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagsasabing sa mundong puno ng mga maskara, ang pinakamalaking tagumpay ay ang manatiling totoo sa sarili at sa kapwa.